Good morning. Morning. Sa pangalan po ng dakilang Panginoong Jesucristo, isang mapagpalang umaga po sa bawat isa. Andito po tayo sa pangalawang parte. Kanina, ipinapahatid natin yung ating pagsamo at dalangin sa Diyos. Kumbaga, tayo yung nakikipag-usap sa Kanya at siya yung nakikinig. Ngayon naman, ito yung ikalawang parte na ipinangangaral ang salita ng Diyos. Kumbaga, sa pamamagitan ng mga tumatayo dito sa palatindigan na tagapagpahayag ng salita ng Diyos, binabasa ayon sa banal na kasulatan. Kumbaga, ang Diyos ang nakikipagtalastasan sa atin. Siya ang nagsasalita. Tayo naman ngayon ang mga tagapakinig. Ngayon po, ang unang aralin, sabi sa unang Korinto 6:12 hanggang 20. Sabi ganito, ang lahat ng mga bagay sa akin ay matuwid, ngunit hindi ang lahat ay nararapat. Ang lahat ng mga bagay sa akin ay matuwid, ngunit hindi ako pasasako sa kapangyarihan ng anuman. Ang mga pagkain ay sa tiyan at ang tiyan ay sa mga pagkain. Ngunit kapwa iwawasak ng Diyos yaon at ano ito. Kapwa, ang katawan ay hindi sa pakikipit, kundi sa Panginoon at ang Panginoon ay sa katawan. Ngayon po, sabi dito, ang lahat ng bagay ay matuwid. Lahat ng pagkain, matuwid po siya. Ibig sabihin, pwedeng kainin. Lamang, hindi tayo dapat pasasakop. Kumbaga, nakikita na natin, nararamdaman na natin sa ating sarili, na kapag kinakain natin ang pagkain na yan, sumasama ang pakiramdam natin. Tayo na po ang magpapasya kung kakainin pa natin yan o hindi. Halimbawa, kumain ka ng mga lamang dagat na may aligi, sipon. Pagkatapos tumataas ang presyo natin, nasasaliksik naman siguro natin ang ating sarili, iniiwas na tayo doon. Kumbaga, gagawin natin, magkakaroon na ng limitasyon. Para bakit po? Kasi po, para maihanda natin ang ating katawan na hindi siya masira. Kasi ang katawan ay sa Panginoon. Kaya tayo kumakain, kumukuha tayo ng lakas, sustansya sa mga kinakain natin, ipinapasok natin sa ating bibig para maging malakas ang ating katawan. Kaso ang isipan natin, kumakain tayo para mayroon tayong lakas na makapagtrabaho. Ang sabi, ang katawan ay sa Panginoon para gamitin ng Diyos. Sabi niya, magagawa ng Diyos na kayo pasaganain upang may maitulong sa mga nangangailangan sa makatuwid. Kung tayo po'y nananagana sa pamamagitan ng maayos na katawan, meron tayong magagawa pang mailimos sa ating kapwa, maitulong sa ating kapwa. At itong katawan natin na ito, magagamit natin sa pagbibigay ng mga aral, pagbibigay ng payo, at pagtutuwid sa kapwa. Sapagkat dito po sa ibabaw ng sanlibutan, nabuhay tayo hindi sa sarili, kundi ayon sa kalooban ng Diyos na ibigin ang ating kapwa. Katulad ng pag-ibig natin sa ating sarili. Kaya, kung tayo po'y nagpapakita ng kabutihan sa kapwa, ibig sabihin, yun din yung trato natin sa ating sarili. Katulad ng pag-ibig natin sa ating sarili. Kaya kung pabaya tayo sa ating sarili, pagkain na lang, nalilipasan pa ng gutom, mas lalo na siguro sa kapwa. Pabaya din tayo na mahabag sa kapwa. Kasi sa sarili pa lang, hindi na natin madisiplina kung ano-anong pinagain. Siguro, ang ginagawa din natin sa ating kapwa. Sabi nga, ang katawan natin sa Panginoon, wala ring kwenta. Kaya, palagi natin iisipin na itong katawan dapat kasangkapanin ng Diyos para
may maitulong tayo sa ating kapwa. Salat man tayo sa salapi. Magaling naman tayo magpayo o mag-advise. Tulong pa rin yan sa kapwa. Ang mahalaga, meron tayong ginawa sa ating kapwa sa pamamagitan ng katawan ito ibinigay sa atin ng Diyos. Na pinakailangan, pinapalakas natin sa pamamagitan ng sustansyang pinakikinabangan natin sa ating katawan. Ano ba sabi dito? At muling binuhay ng Diyos ang Panginoon at muling bumuhay naman tayo sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan. Hindi ba gaano nyo nalalaman na inyong katawan ay mga sangkap ni Kristo? Kukunin ko baga ang mga sangkap ni Kristo at gagawin kong mga sangkap ng isang patutok? Huwag nawang mangyari. Sa magatuwi, dito po ipinapahayag na binuhay ng Diyos. Muling binuhay ng Diyos ang Panginoon. Ngayon, naalala natin yung mahal na araw, tapos yung Easter Sunday, na binuhay ng Diyos ang ating dakilang Panginoon. Ito po ay ipinapahayag dito na habang tayo po ay nasa makalamantang tuntunin sa buhay. Sa pamamagitan ng pagkilala natin kay Kristo, dapat maging isang bagong buhay na rin tayo sa harapan niya. Na tayo ay binibigyan niya ng pag-asa. Tayo'y tumanggap ng biyaya, tumanggap ng bautismo, at ano pa man ipinagkaloob sa atin, dapat huwag po siyang masayang. Gagamitin ba natin na maging sangkap ng patuto? Gagamitin ba natin sa pakikiapid? Hindi po dapat. Kundi dapat kung ano yung idinidikta sa atin ng Espiritu Santo na walang iba, sundin ang kalooban ng Diyos, dapat doon po tayong manangan. Huwag sa sarili nating tuntunin. Kasi meron tayong kaisipan na pansarili. At meron ding galing sa Diyos. Alin ba ang mas higit na nananaig sa buhay natin? Sariling kalooban o kalooban ng Diyos? Kasi ang Diyos mayroong programa. Halimbawa, kada Sabado, tayo nandito sa templo. Kung nasusunod ang kalooban ng Diyos, mauobliga tayong nandito. Dahil yun ang programa niya. Pero kung nasusunod ang kalooban natin, pwedeng labahan lang maging dahilan na hindi tayo makapagsimba. Kaya, sabi niya, ang katawan ay sa Panginoon. Nandito, yung mga taong nangangailangan ng tulong para ipatong natin ang ating mga kamay para sa kanila. Dito natin magagamit ang biyayang ipinagkaloob sa atin ng Diyos. Naway, huwag magamit na maging sangkap ng isang patuto. Kundi, Espiritu Santo mismo ang gagamit niyan sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan para magsigaling ang mga taong pinagpapatungan ng ating mga kamay. Sabi nito, hindi ba ninyo nalalaman na ang nakikisama sa patuto ay kaisang katawan niya? Sapagkat sinasabi niya, ang dalawa ay magiging isang laman. Totoo po. Sabihin natin, lalaki, babae, iiwan ng lalaki ang kanyang magulang at makikisama sa kanyang magiging asawa at sila ay magiging isang laman. Ngayon, dito, ipinapahayag dito, ang dalawa ay magiging isang laman. Kung halimbawa, lalaki, nakipag-relasyon sa patutok. Ano yung patutok? Hostes. Nakipag-relasyon dahil lamang nahikayat ng kanyang kaibigan. Napunta sa isang lugar na hindi niya man dating pinupuntahan. Nadala o nahikayat ang kanyang katawan, yung pita ng laman at napasunod, na ibali. Kung nagkaroon po sila ng ugnayan, magiging kaisang katawan. Sa magkatuwid, nagkakaroon siya ng kasalanan sa kanyang sariling katawan. Dahil sa halip
na gamitin lamang ng Panginoon ang katawang ito. Nadaluyan ng kanyang kapangyarihan, nagkaroon po siya ng ibang parte na nagamit siya sa pangsanlibutan. Kaya, tinatawag yun na nagiging pakiki-apid. Kasi nahikayat yung sariling laman. Meron po kasing naguguluhan dyan sa tinatawag na pangangalon niya at pakiki-apid. Magkaiba po kasi ang meaning niya. Halimbawa, lalaki, babae, mag-asawa, pag ang lalaki nakipagrelasyon sa iba, ang tawag doon, pangangalon niya. Kapag doon sa dalawang mag-asawa na yun, merong isang nanligaw sa isa doon, nagkakasala ngayon doon, ang isa doon ng pakiki-apid. Kasi tali sila sa dalawa. Ibig sabihin, ang ginawa ng isang laman o mag-asawa na nahikayat siya at nagipagrelasyon pa sa iba, siya ang nagkasala ng pangangalon niya. Pero yung isang pamilya na sinira ng isang, sabihin natin, third party, lalaki man yan o babae. Halimbawa, lalaki, niligawan yung may asawa na, nagkakasala po siya ng pakiki-apid yung asawang babae. Ganun po ang ibig sabihin nun. Ginawa sa labas at nangyari sa loob. Kaya kung halimbawa, ang ating katawan ay sa Panginoon. Nakapokus tayo sa programa niya. At ngayon, dahil lang sa imbitasyon na isama sa isang patuto, nagkakasala siya sa kanyang sarili katawan. Ang tawag ng kasalanan niya, pakiki-apid. Kasi, kumbaga, meron tayong unity sa Espiritu Santo kay Kristo na dapat itong katawan lang natin, gamitin natin para luwalhatiin ang Diyos. Kaso, pumasok sa atin ang problema. At tayo yung nadala, kaya tayo po ay nagkasala ng pakiki-apid. Yung kanina sinabi ko halimbawa, bumitin tayo tuwing Sabado nandito, tapos naging dahilan lang yung labahan, hindi tayo nakadako sa templo, tayo ngayon ang nagkaroon ng pangangalon niya. Kasi may kaagaw ngayon ng Diyos na sa halip na ipukos lang na natin ang ating sarili, tuwing Sabado nandito tayo para makinig ng Ebanghelyo, ang nangyari, nagdala tayo, nahikaya tayo, at tayo pa mismo ang gumawa ng pasya. Kaya pangangalon niya po yun. Yung pakiki-apid naman, okay na okay yung samahan. Okay na okay yung sitwasyon. Na kaisa natin ang Espiritu ng dakilang Panginoon, pagkatapos, kumbaga humanap pa tayo ng isa pa. Kaya po tayo nagkakasala ngayon ng pakiki-apid. O hindi ba ganyan yung nalalaman ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo? Dapat po yun ang malaman natin. Na ang ating katawan ay templo ng Espiritu Santo. Diyan po nananahan sa ating buong pagkatao. Umuudyok sa ating pag-iisip at nadadama natin yan sapagkat ipinapakita natin ang pag-ibig natin sa ating kapwa. Kapag ang isang tao dati iba ang ginagawa, hindi kabutihan, hindi nakalulugod sa Diyos, at nabago, ang nagbabantay po doon yung Espiritu Santong nananahan doon upang hindi na makabalik sa dati niyang kalagayan. Kaya nagiging templo ng Espiritu Santo. Kung dati noon, kahit Biblia, hindi naman lang yung mahawakan, kahit simbahan, hindi niya malaguan. Pero ngayon, dahil sa Espiritu Santo, ito po yung nangangalaga para manatili tayo sa pagsunod sa kalooban ng dakilang Panginoon. Kaya minsan, hindi na maihiwalay yung banal na kasulatan sa Kanya. Palagi niyang daladala, lumalabas sa Kanyang bibig, puro mabubuti, galing sa salita ng Diyos, dahil po yan sa Espiritu Santong nataluklok po yan, na tayo yung ginagawang templo niya. Sapagkat kayo'y binili sa halaga, luwalhatiin nga ninyo ng inyong katawan ang Diyos. Tayo po ay binili. Tayo po ay tinubos ni Kristo sa kanyang pinakamahalagang dugo na walang iba. Dati, sa pamamagitan ng dugo ng hayop, natutubos ang tao.
Pero sa pamamagitan lang ng dugo ni Kristo, ilalapit lang natin ang ating pananalig sa Kanya. Kasama na tayo sa mga tinubos niya. Kaya dapat magkaroon ng halaga ang buhay natin sa harapan ni Kristo. Gamitin natin ito sa ikaluluwang hati at sa ikararangal ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Siguro po, dito na lang ang pagkikibahagi natin sa oras na ito. Salamat sa Diyos. At ano man ang ating hilingan, karahingan, ipagkatiwala natin yan sa Diyos. Sa ngalan ni Kristo Jesus, salamat at isang mapagpalang umaga sa bawat isa.